Isa sa mga theories po na aking na craft is baka pakana ito na para magtawag ako o magtawag yung any member of the family of Senator Bato de la Rosa. Ang mga anak ng Palacio de Polvoron diyan sa Senate of the Palacanyang. Palacanyang kasi palaka. Si Baki may hawak ng Senado eh. Inakusahan ng PDP Laban na di umano'y may pakana ng maling impormasyon, maling balita laban kay Senator Bato de la Rosa. Tinukoy po si Tuta at si Pengkay. Pag-usapan rin po natin kung paano tinabla ni Kiso Dibula alias Boy Baso itong si Rap Rap. Si PCSO laging may panalo. Napahiya si Rap Rap kagahapon dyan sa impeachment trial. Tinabla po ni Chis Escudero tungkol po sa pagkaabogado ni Michael Pua. At hindi lang po si Chis Escudero ang nagtabla kay Rap Rap, kundi pati si Kapunan na hinayupak talagang nilamon ng buo ng bagong defense lawyer ni Vice President Inday Sara kagahapon. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Isang maulan na gabi o na gabi na tanghali po sa ating lahat. Alam nyo po, pag makita mo yung mukha ni Tuta at saka ni Pinke, mukhang walang gagawing maganda para sa'yo eh. Okay. Unahin po muna natin itong tungkol kay Senator Bato de la Rosa. Kasi mainit-init pa rin po ang usapan patungkol dito dahil malibalita na umano'y naaresto na si Bato. Naglabas ng pahayag ang PDP Laban na ang may pakana niyan ay si Tuta at si Pinke. O, pakinggan po muna natin ang update kay Senator Bato. Nasa ano daw? Nasa Mindanao. Pakinggan natin, balita dito. Nagtatago raw si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Mindanao ayon mismo kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sa gitna ito ng mga bali-balita mula pa kahapon na naaresto na raw ang senador. Ayon kay Remulla, patuloy pa rin ang kanilang pagtugis kay de la Rosa. Nakipag-ugnayan na rin ang DILG sa Department of Justice at iba pang law enforcement agency. Hindi naman nabanggit ng kalihim kung saang probinsya o bayan sa Mindanao huling namataan si Senator Bato. Narito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. We would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Last known location ni Senator Bato. Mindanao area. Tingnan na lang. We will come up with the details as soon as possible. Sa panig naman ng DOJ, wala rin daw silang impormasyon ukol sa sinasabing pagkakaaresto kay De La Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, tanging ang mga nasa law enforcement lamang ang makakasagot kung nahuli na nga ba ang senador. Sorry for this. No? On my part, I really have no information. I think it's more of a law enforcement matter at this time. Wala pa to. Wala. Completely wala. Zero. May back naman ang pala. Sa mga nagpapakalat ng umano'y ulat na naaresto na si De La Rosa. Gigiting Palace Press Officer Claire Castro, walang laman at walang konteksto ang ipinapakalat ng mga kaalyado ni De La Rosa na sina Attorney Jimmy Bondoc at dating presidential spokesperson Harry Roque ukol sa senador. Timing daw ang ginagawa nila para umanong matabunan ang mga naisiwalat ng Commission on Audit kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Diversionary tactic din aniya ang motibo ng mga kaalyado ng bise. Matatanda ang nag-post si Bondoc sa Facebook na may paparating daw na masamang balita at dapat magdasal para sa bansa. May post din si Roque na nagsasabing may nanghudas umano kay De La Rosa. May banat din si NBI Director Melvin Matibag sa mga pagpapakalat ng umano'y pagkakaaresto sa senador. We have to look into it. Bakit sinasabing nahuli? Pero wala talaga. No? Baka kailangan ng content. Ikaw tatanungin ko pala, ikaw lagi nandun sa Kailangan daw ng content. Okay. Yan po yung pinakasariwang balita tungkol po kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Yung statement po ni John Vic Remulla. Ang sabi, si Senator Bato nasa Mindanao daw. Sana nga nasa Mindanao kasi meron ding mga napabalitaan di umano. Kasi si Senator Bato nilipad from Cebu to Dahig, anak ng Kagwang. For content daw, sabi ni Matibag. Wala man yun Matibag content. Post lang naman yun na message lang naman. Text post lang naman yun. Awards ka talaga Matibag for content. Baka ikaw for content. Ang sabi ni Claire Castro, diversionary tactics daw. Timing daw yung balitang ito patungkol kay Senator Bato sa tungkol sa hearing dyan sa impeachment, sa confidential funds. Mga hunghang. Kahit mga ilang hearing pa kayo dyan sa Senado, impeachment trial, kahit hanggang 2028 pa yan, malabong magkaroon ng 16 votes against Vice President Inday Sara. Gusto ninyong ma-impeach? Lo nyo. Yung ipinagmalaking ahon ninyo, 70,000 lang pala kay Mary Grace Piatos laban sa 1.9 trillion sa flood control. Tahimik kayong mga animal kayo. Ang ingay nyo sa 70,000 pero sa flood control, puro ghost 1.9 trillion pesos. Anak ng Kagwang, napakatahimik para kayong mga hunghang. Hindi sabi ni Claire, ano daw sa impeachment? Wala Talagang ang sabi rin naman po ng PDP, ay kayo daw may pakana niyan, si Tuta at si Pengkay. Ayun dito sa balita ito, baka sabihin ninyo, gawa-gawa tayo. Hindi kami gawa-gawa. May binalita Kaya komentuhan po natin, alam naman natin yung mukha ni
Panfilo Lacson at ni Tuta pag nakita mo, parang walang magandang gagawin sa'yo kundi puro kasamaan lang. O sige, ito, pakinggan po natin ang balitang ito. Patungkol po dyan na di umano'y may pakana ng maling balita ay si Tuta at saka si Pinky. Tinawag ding diversionary tactic ng PDP laban ang kumakalat na balitang arestado na si Senador Bato de la Rosa. Sina Senator Tito Soto at Ping Lacson ang tinuturo ng partido pati na rin ng Malacanang. Ito'y sa gitna umano ng nakaambang pagpapalitan ng liderato sa Senado. Ayon kay Astra Pimentel, Naig, chairperson ng PDP Laban Membership Committee, sa tuwing nagkakaroon daw kasi ng balitang na aresto na si de la Rosa, kasabay din ito ang pag-ugong ng isyong pagbabago ng liderato sa mataas na kapulungan. Dagdag niya, natatakot daw kasi silang mapalitan na naman ang nakaupong Senate President. O kayo pala Tuta, Soto, Pinky. Hindi pala si ayun, nagtuturuan. Sabi ng PDP, pakana ng palasyo yan, pakana ni Tuta at Pinky. Sabi naman ng palasyo, pakana ng kampo ni Inday Sara yan, diversion para sa impeachment law. Ang dinivert ninyo yung issue sa flood control. Ako naniniwala ako dito, may pinaingay nila ito. Itong tungkol na naman kay Bato. Kasi mukhang hindi umubra yung impeachment sa diversion, bumabalik pa rin sa flood control ng taong bayan, lalo na baha. Yan ang nakikita ko dyan O di ba kaya naman ay totoo talaga, no? Tapos nag-leak yung impormasyon, nalaman ni Atty. Jimmy Bundok, pinos niya, ginatungan naman ni Atty. Harry Roque, gulo ang mundo. Pero sabi ni Atty. Torion, baka pakanaka lang ho ito ng mga kalaban ni Senator Bato de la Rosa para malocate kung saan ngayon nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Kasi sabi man ni John Vic na sa Mindanao. Pero malabong mahanap yan si Bato, Yawards. Si General Bantag nga, hindi ninyo nahanap si Bato pa kaya. Pakinggan natin yung abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Atty. Torion kasi mukhang kahaling tulad dito sa ginawa kay Pastor Kibuloy. O ito. Ano po ang update kay Senator Bato de la Rosa? Many are asking kung totoo ba yung sinasabing nahuli. May mga teorya pa na meron daw eroplano galing sa Cebu na naglipad sa kanya papunta na raw ng ICC. Sir. Sana hindi totoo, no? Sana hindi totoo. Kasi nga when I heard a lot of news kahapon, daming tumatawag sa akin at daming nagti-text, no? Pero ang nabantayan ko, hindi tumawag yung kliyente ko at saka hindi rin tumawag yung members ng family niya. So kaya hindi ako masyado worried and I think sana totoo itong kutob ko na hindi talaga ito totoo because had it been true, he would have called me right away. May mga nagsasabi rin, sir, na yung sa mga nagko-comment sa social media na maaari daw hakbang ito para ma-locate yung eksakto na posisyon o lokasyon ngayon ng senador. May triangulate yung kanyang location. May mga experience tayo in the past, sir. Ano pong tingin niyo dyan? Kaya nga nasabi ko sa isang interview na hindi ako nagsasabi na ito na talaga. Pero isa sa mga theories po na aking na craft is baka pakana ito na para magtawag ako o magtawag yung any member of the family of Senator Bato de la Rosa at na-triangulate na. Naranasan na kasi natin ito in the past, no? Sa mga kaso po na na-handle natin. Kaya I really disciplined myself not to call my client at that time kasi there is really that big possibility that this might be a ploy for us to contact our client. And if we did that, then that would have, produced a certain vibration which would enable the authorities to locate him. Pero sir, wala namang active Filipino warrant o Philippine warrant? Wala nga Attorney. Oo, kaya nga yun nga ang pilit natin sanang pinapaabot po sa administration that first, we are no longer a party to the Rome Statute. As early as March 17 of 2019, the request for investigation was only made in September of 2021, more than 2 years after we withdrew from the Rome Statute. And wala rin pong batas na kung merong ICC warrant ito is equivalent na ito ng isang Philippine warrant of arrest. Kinakailangan na yung proseso po sana ng ICC ay idaan po sa ating local processes. Even the Rome Statute under Article 59 requires that nung pagdakip kay kay former President Duterte, pero hindi po ito nasunod. At saka yung theory of cooperation on the part of the executive department na nagko-cooperate lang daw sila in compliance with international treaty, pag nag-involve na yan ng arrest of a Filipino person, then the Bill of Rights would operate and therefore the 1987 Constitution should be followed. Yun po ang aming stand dyan. Sir, last lang, how is the De La Rosa family holding up right now, sir, sa mga challenges na hinaharap po ni Senator Ronald Bato de la Rosa? They have remained strong, faithful to the Lord Almighty, always praying that everything will turn out to be fine. And I hope and pray that they will continue to be strong despite all the challenges that they are facing these days. Ayan po yung pahayag ng magaling na abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Atty. Torion. Alam niyo po ang bagal ng Korte Suprema Bilisan niyo naman yan, anak ng kaguwang. Magdesisyon kayo na walang jurisdiction ng International Criminal Court para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Awards naman itong mga judges dyan. Bilisan niyo! Pagalitan ko kayo Ang sabi kasi ni Atty. Torion, mukhang pakana na naman ito para matukoy ang pamilya, matukoy kung saan si Senator Bato de la Rosa. Sabi ni John Vic sa Mindanao daw, di ba? Kasi kung merong balita, kunyari, pinalabas ng balitang ito, tapos tatawag si Atty. Torion sa pamilya ni Bato, tapos si Bato makipag-coordinate din kay Atty. Torion so malocate
yung kinalalagyan ni Senator Bato. Baka ako sa akin lang ha. Kasi galing man kay Attorney Jimmy Bundok yung post at yan ang pinagkukunan ng mga mainstream media at biglang pinakalat agad. Lahat ng mainstream media sabay-sabay kahit dinilit na ni Jimmy Bundok yung post niya, wala rin, hindi na umubra. Mukhang napasok si Attorney Jimmy Bundok dito para sa akin eh. Baka nabiktima siya ng tanim fake news. Sa akin lang ha. Parang ganito yung lalabas. Kunyari, merong kaibigan si Senator Jimmy Bundok. Attorney Jimmy Bundok. Tapos yung kaibigan na niyan ay malapit sa Palasyo di Bangag, no? Ngayon, magdrama-drama yung Palasyo di Bangag, sabihin mo kay Jimmy na arestado na si Bato. Eh kung matalik din na kaibigan ni Jimmy Bundok yan, at saka mukhang meron ding koneksyon sa mga ahensya ng gobyerno, baka naman mapaniwala, baka yun ang nangyayari at naniwala si Atty. Jimmy Bundok na i-post mo para malaman ng publiko. Tapos na-post nga, kahit na-delete, napakalat na, o baka yun yung nangyayari. Kumbaga namudos itong si Atty. Jimmy Bundok at ginatungan din ni Atty. Harry Roque. Sabi ni Atty. Harry Roque, may hudas. Pero okay lang din ho yun. Kung yun ang nangyayari, pero hindi naman totoo. At saka hindi naman natrack si Senator Bato kung ano talaga yung exact location. Pero sabi ni John Vic, nasa Mindanao. At least naging alisto si Senator Ronald Bato de la Rosa ngayon. So maging dubli ang kanyang pag-iingat laban sa mga kalaban na katabingi ang paka. Kasi kung tutuusin, walang local court warrant, walang Philippine court warrant, yan ay ICC warrant lang. Dapat hindi a-action dito ang gobyernong nakatabingi ang paka. So ang problema nga, gusto nilang gipitin ang mga kakampi ni Tatay Digong, Inday Sara, lalo na dyan sa Senado, kaya ginagawa nila ho ito. Sayang ang panahon, sana napunta doon sa totoong kriminal kasi si Bato wala namang kaso sa Pilipinas. Pero malabo nga na mahuli yan si Bato. Si Bantag hanggang ngayon wala silang ideya nasa. Pakinggan natin itong sinabi ni Atty. Salpanilo. I don't know it. Anything coming from anybody I don't know is not believable. Pero sir, wala. Wala, di ba sinabi ng PNP? Saka ginugil ko sa Hindi naman totoo. Thank you, sir. Hindi nila makuha yun. So sa walang katotohanan yung kumakalat na baging kakapon. Wala yun. Kala ko tatanungin nyo doon sa impeachment. Wala nga, hindi daw nyo mahuhuli si Bato. Paano mahuhuli? Bato nga. Nako Bato, huhulihin ka talaga kasi mahilig sa Bato yung Palasyo de Polvoron. Si Bantag nga, hindi mahuli-huli. Nasa Baguio. Paano pa si Bato nasa Mindanao? Basto. Tsaka hindi yan, walang tatraidor kay Bato. Mukhang pakana nga ho talaga ni Tuta at ni Pinky ho ito. Ayun na, sa balita ng Abante. O ito, napunta na po tayo sa mga tuta. Tuta ng Palasyo de Polvoron diyan sa Senate of the Malacanang Palace. Alam nyo itong maraming bugok na ngayon ng mga senador, no? Except kay Senator Robin Padilla, tumatalino si Senator Robin Padilla, maraming nagkagusto. Tingnan mo sa mga survey, number 1 si Senator Robin Padilla. Pero ito magkapatid na tulpo, lata talaga to. Walang mga alam. Ang alam nasa talampakan. Puro lang ang alam, Viva Max. Hindi yung Viva Max, mga kabit-kabit, content. Yan yung legit gumawa ng content. Tanginumin, no? Bigla pa namang nagsabi na conflict of interest daw yung pagtayo ni Atty. Michael Pua bilang isang defense lawyer ni Vice President Inday Sara Duterte. Tangina tulpo. Maramdaman nyo na ba ang pagkatalo dyan sa impeachment trial? Huhunghang ninyo. Ito. Tablado po siya kay Chis Escudero dito. Nakakahiya. Papakinggan natin kung paano napahiya dito si Tulpok. Further, Honorable. Kasi kahapon, nabanggit na si Attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President, Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. I believe there is no conflict with respect to that, given that he's not the one in trial in this case. Okay, I rest my case, Mr. Presiding Officer. Ngayon, Kaya pwede ka. nang... Pahiya yung lata. Alam mo tong mga Tulfo brothers, walang mga alam talaga sa conflict of interest. Paano kung naging conflict of interest? Hindi naman si Attorney Michael Pua ang pinaratangan at wala namang issue kay Attorney Michael Pua patungkol sa confidential funds. Si Vice President Inday Sara naman yung pinaratangan. Paano nagiging conflict of interest? Siguro, maging conflict of interest kung inaakusahan din si Attorney Michael Pua. Hindi nga eh. Mas maganda nga si Attorney Michael Pua yung dipinsa dahil alam niya kung ano po ang nangyayari sa Office of the Vice President kasi naging spokesperson man ho siya. So, tingnan mo rap-rap. Mga Tulfonatics, ang bubo ng puunin nyo, yung conflict of interest, bibigyan ko kayo ng halimbawa, yung
kapatid mong lata din, na si Erwin Tulfo. Mantakin mo, chairman siya ng Senate Blue Ribbon Committee. Patungkol ang flood control, ang pinag-uusapan dyan. Pero siya yung chairman. Inakusahan siyang tumanggap ng mali-malitang pera, nakawalo, 11 na yata. Tapos siya yung chairman. Yan, Tulfo, yung conflict of interest, mga anak kayo ng kagwang. Pasiminarin ko kayo ngayon sa akin eh. Yan yung conflict of interest. Bakit ho? Eh, ang pinag-uusapan, flood control, mali-malitang pera, hinalagay sa malita. Tapos itong si Erwin Tulfo, inakusahan ng 18 ex-soldiers. Tapos siya yung chairman, siya mag-imbestiga. Siya inakusahan, siya yung investigador. Yan yung conflict of interest. Wala na, marami na talagang mga lata na sa Senado ngayon. Nagkalat dyan sa impeachment court. Diyos ko, kita ko tong taong ito, mukhang high blood ka eh. Oh, ito, hindi lang si Senator Chis Escudero ang nagtabla sa kanya, pati po si Kapunan. Tingnan mo, wala daw conflict of interest. Pakinggan natin si Kapunan. So in case po na napatunayan na ganun conflict of interest at POA, ano po yung possible na pwedeng mangyari? Tanggalin siya sa defense panel? No, it's very clear. I respect the decision. I'm very clear on the decision. There is no conflict of interest of Attorney Poa. And even on the part of the prosecution, you don't think any conflict of interest in the first place? There is no conflict of interest, and I think it is ethical that he represents his client based on what he feels he should be doing. Thank you po. O, narinig nyo yan? Walang conflict of interest. Rap-rap, tulpo-tulponatics, mga anak ng kagwang kayo. Hindi lang kayo mga anak ng kagwang, mga anak pa kayo ng malita. Mismong minopos na dinugo para si Kapunan na kakampi ninyo ang nagsabi na walang conflict of interest. Yan ang masakit. Oo. Kakampi nyo yan. Si Kapunan, tapos hindi kumampisay nyo. Pinapaboran ninyo ang prosecution pero hindi kayo pinapaboran. Didiis yata to si Kapunan. Kapunan, alam mo na. Kunyaring hiring-hiringan lang. Basta panalo tayo, Kapunan. Hindi, pinklawan niyang si Kapunan. Mukha pa lang, mukha ng scam. Buwisit na Kapunan eh. Yung sabi niya, scam ito? Eh, scam. Ikaw yung may mukhang scammer, Kapunan. Eh, pagtabi mo si Vice President Inday Sara at si Kapunan, putang ina, mas scammer ka, Kapunan. Kaya ano ang maliwanag dyan? Alam nyo, si Inday Sara, wag na kayong mag-harapan. Ma-impeach si Inday Sara. Malayo na po yan sa kakatotohanan, ibaon nyo na po yan sa limot. Kayo rin, masasaktan din kayo mga hinayupa kayo, mga bubunistang, tanganistang, talyanistang, libae. Sige nga, bigyan nyo kami ng numero. Kalimutan ninyo na ang impeachment is a numbers game. Kung wala kang numero, anak ng kagwang, matulog na lang kayo. Kung may numero naman kayo, hindi naman kayo umabot sa 16, ay manguyot na lang kayo. So anong saysay ng ang laki na ng gastos natin dyan sa impeachment na yan. Nakailang hearing na ba tayo? Ang sabi ni Panpilo alias Boy Cemento na ang Senado umano ay gumagastos ng 25 million bawat araw dito sa hearing na to. Hindi lang siguro 25, baka mga 30 million. Sabihin na natin 30 kasi impeachment naman ito. Ang tinatawag na ang sinabi ni Pinky na 25 million sa Blue Ribbon man yan, no? Araw-araw sa Senado, normal lang daw yan na hearing. Ito impeachment, so baka mga 30 million ito. I-times natin ng 13 hearing na, di ba? Ika-13 na ba kaka-hearing? O kung 13 na yan, 390 million na. 390 million ang ginastos sa impeachment, lugi na tayo. Ang hinahanap ng mga kwanggol, ang hindi audited na lang ay 73 million pesos. 73 million ang hinahanap kay Vice President Inday Sara, gumastos ka na ng higit kumulang 400 million, sarap ninyo sampalit. So sinong niloloko ninyo? Di kami. At saka, yung 1.9 trillion pesos sa flood control, dapat yan ang pinag-uusapan. Bantakin nyo ha, kung pinag-uusapan natin yung 73 million barya lang, daan sa Senate of Malacanang sa impeachment court na pinamunuan ni Kiso Dibula alias Boy Baso, bakit ayaw din natin gumastos ng milyon-milyon para imbestigahan yung 1.9 trillion pesos na nawala, naglaho na parang bula dyan sa flood control? Sagat! Mga bubonistang tanganista ni Bake. Tangina, nasikmura ninyo ito. Nanggalaiti kayo sa 70 million pesos. Bakit ayaw nyo manggalaiti sa 1.9 trillion pesos? Kung gusto ninyong ipa-impeach si Vice President Inday Sara dyan sa 73 million pesos, bakit ayaw natin ipa-impeach si Bangag na 1.9 trillion pesos ang pinag-usapan? Sagot, mga hinayupak. Sagot, Pinky. Sagot, Tuta. Soto. Mga hinayupak. O, ito, narito po yung sagot ni Atty. Michael Pua. Pagkatapos po ng impeachment hearing kagahapon, naka-score tayo doon. Tangin ng mga witness nila, mga balyena na naman. Yung unang mga witness, mga waray upay, matibag na asong ulol, utang inang apidabit nila sa kanyas, pinamarkahan ni Boy Kiso Dibula eh. Ito, pakinggan natin si Atty. Michael Pua, magaling na abogado na takot si Tulfo. Preskon niya po ito pagkatapos ng hearing kagahapon na rito.
first question lang, sir. Actually lang ko pinili ng Senate impeachment order kung you understand in terms of focus po tayo pero restricted pa naman. Opo. Yeah. Well, kami nire-respeto naman po talaga natin kahit ano yung maging ruling ng Senate Impeachment Court, whether it is in our favor or not. At kanina napansin naman po natin na maingat na rin po yung naging ruling dahil may mga restrictions imposed at kumbaga nilimitahan yung at in-emphasize kung ano yung ibig sabihin ng pag-grant nila ng motion for judicial notice. So sa atin, just comply with the ruling of the Impeachment Court. Expect na si journal because I think the presiding officer was making ruling on the fly, no? Meaning hindi eksakto dun sa binabasa. So tomorrow we'll have to check the journal siguro. But then again, based on what was stated earlier by the presiding officer, ano naman po, no? Talagang may limitations imposed doon. Sir, dun sa scanism, kasi you understand that initially you objected on yung shopping market on March. Yes. Apo. Same reaction din ako doon kasi while they allowed the marking, di ba? Ang napag-usapan rin naman that there is no admission, no, as to anything in that document. So wala naman tayong problema doon. Lalo na sinabi pa that that nag-rule naman yung court noon na hearsay siya. And so it is just as to the existence of such document and not to the contents thereof. So at tama rin naman na may panahon pa naman tayo mag-object kung kinakailangan man once that document is offered as evidence. Nakita naman na fair kung kumita sa signing of. Sunod-sunod na parang yung mga suggestion yung tinigay na. Hindi po. Ayaw ko po talagang mag-cast ng any aspersions as to the partiality or any notion of partiality on the impeachment court kasi nakikita din naman natin na kahit naman na pinaburan yung motion, meron din namang scope lang, no, na inilatan din ng impeachment court, meron din mga limitations, and I think the presiding officer took extra steps just to really emphasize na while they are taking judicial notice or while they are allowing the marking, hanggang ganito lang yung sakop niyan at hanggang ganito lang ang implication niyan. So wala naman po tayong nakikitang ganun na partiality and we really don't want to say anything as to that, no, against the impeachment court. Yes. Sige po. Lang yung point. Judicial notice. Why were you parang apprehensive na the court would take before the decision? Sir, you are I'll be subject to subjudice na naman because of your questions, Sir Joseph. But I think everyone can just go back to the arguments made by the defense through Attorney Christine Ferrer. And well, the court already made the ruling, so there's no need to belabor that point, I suppose, at this juncture. Kung sa conflict of interest na ruling ng presiding officer. So, Rule lang siya na wala namang conflict of interest. No. I just wanted, it wasn't a position on conflict of interest. I wanted to, say my piece on the context of that meeting. Para naman hindi na insinuate na may parang mali doon na ginawa ko or ng anyone or ng OVP in that aspect, no. And in fact, Senator Judge Joel Villanueva even already helped me with that. Diba? Tinanong niya yung witness kung may illegal ba doon. And the witness said, hindi po kasi kahit po ibang ahensya, kinakausap din po kami. So, there was no need to expound on that. I really felt the need to because I was alluded to, I think twice, plus yung mga nakikita ko sa SOCMED, alam niyo naman, diba? So I just wanted to clear the issue para naman wala tayo, hindi na mislead yung mga kababayan natin doon sa essence ng ganung meeting at para mabigyan natin ng konteksto. But, nagsabi na naman ang presiding officer na hindi na kailangan na magsalita pa ako ukol doon. And of course, Senator Joel also already clarified that matter. So at least that matter has been put to rest. What do you want to talaga kayo ng audit query in the first place? I don't want to discuss it now because yun nga yung magiging issue. Baka sabihin, I'm already talking about things that are being discussed in court. But yun lang po talaga na wala namang masamang nangyari doon. And nabanggit ko na rin kahapon that it was actually COA that asked for that meeting. Importante ba yung audit query in general sense? Hindi naman, we were just basically it wasn't even me, it was really OVP, no, kasi hindi naman napag-usapan yung DepEd doon sa meeting na yun. So ang ano lang naman, ang essence lang naman doon is, di ba pinag-usapan, nasabi naman ng testigo to, so I think I can say this at least, nasabi naman ng testigo that we were just there to clarify guidelines. So syempre ang position namin, kung ka-clarify lang naman yung guidelines, bakit hindi audit query, di ba, ang gawin nila. And that's how you can actually download the audit query memorandum in the COA website. It's actually part of their, it's actually one of their, I mean, if you want to know what an audit query is, you can download it from the COA website para malaman nyo rin. But nagsabi rin naman na they eventually issued an AOM, so sinagot na lang yung AOM. Conflict of interest, walang conflict of interest. Anak ng kamote, tuloy lang natin, no? So, isa po ng conflict of interest in illegal? Hindi, yung conflict of interest sa akin is a different matter altogether. But hindi naman illegal yung meeting, sabi niyan kanina. Like I said, sir, let's not tempt me to be subjected to the rule on subjudice, no? I hope the media can help me also not violate that rule. But I know you're after sound bites, but I hope you can also help me not violate that rule. So, ang sa akin lang is na-clarify na hindi illegal yung ganung meeting, hindi lang OVP or DepEd ang ahensyang nakikipag-meeting. At ang panghuli is that yung conflict of interest, it was already ruled upon by the presiding officer, so I don't want to have to argue for myself. Kasi unfair din naman kay Senator Judge Tulfo. Nagtanong lang naman siya, and I think it was a very innocent question. If I were in his shoes, I would have probably asked the same question kung may conflict of interest o wala. At nag-rule naman na ang presiding officer without even asking me to argue my side, so or to comment on that question. So I think I should also be fair to Senator Judge Tulfo that I don't air out my arguments through the media. Pero sir, tama ba? May AOM na and then saan yung magkaroon na audit query? Hindi, wala pang AOM ng panahon yun. Wala pa. Wala pa. After No, nag-issue sila ng AOM. ng meeting. After ng hearing, after ng budget hearing, nagka-meeting.
Again, I have no personal knowledge on who called the meeting, no, because I only relied on the OVP asking if I could join the meeting. And so that meeting, according to the OVP, which was confirmed to me this morning, was called by ICFAO. They wanted to talk to OVP. So inimbitahan lang ako kung pwede akong sumama. And at that time, I was also USEC of Finance, no? OIC USEC for Finance. So ayoko nang pag-usapan kung ano yung napag-usapan sa meeting kasi nasabi na naman ng witness that it was really merely to clarify on the guidelines of the JC. I wanted to put some context on that kanina at humingi ako ng permiso kung pwede ako magsalita para lang malinawan ng ating mga senator judges at para hindi na malagyan ng kahit anong kulay yung ganyang meeting. But in any case, nasagot na rin naman ng testigo ni Attorney Wamil na hindi lang naman DepEd at OVP ang nakikipag-usap o lumalapit para mag-clarify ng mga guidelines. No, no, it was napag-usapan lang siya na hindi pa pwede baka mag-issue na AOM. To me, hope you can understand. But if that's not a result, it's the suggestion of the project. Can you set up your copies of the ADRs? That goes in our own legal theory kasi, and that's why we have not been categorically stating those things because that goes into legal strategy. But the point is that parties can never be, whether it be the defense or the prosecution, cannot be forced to stipulate on anything. Not going to delay the proceedings. Of course not. Let's take questions. So, You were asked questions about earlier or alliances with namin. Hindi mo siya kasi sabi ko pumunta sa building. Pero just wondering if you can give us maybe an info paano niyo ba itong papatunayan na or ang papatunayan na totoo tao mga or areas na Sir, obviously kung hindi ko sinagot sa court, lalong hindi ko sasagutin sa media. based on when you will mark evidence, you extended the trial tomorrow for 5 days. When I have no idea as of this time. I think they're still trying to fix the date. I have no information on that. We'll let you know once meron ng agreement between the parties. during those meetings, considering that the defense has been quite bent on not speculating on any. What do you mean by leeway, ma'am? Quite vague. That will be up to the prosecution po kung they will want to treat them as hostile witnesses because under the rules of court, if you want to treat any witness as a hostile witness, then they will have to be qualified in open court. So kailangan pa nilang i-qualify yan and the court will have to declare them as hostile witnesses. But I think better directed to the prosecution. Sila yung ano dyan. Ayan na po mga kaibigan ko, mga kabistak, maliwanag na walang conflict of interest ang pagka-abogado ni Atty. Michael Pua bilang isang kasapi sa defense team ni Vice President Inday Sara dyan sa impeachment trial. Kasi siyempre, putsakin na lahat naman kasi ng mga departamento ay pwedeng magtanong sa Commission on Audit at makipag-meeting at manghingi ng linaw sa kung ano ang findings ng mga hinayupak na Commission on Audit. Ang hindi ko lang nagustuhan dito kay Wamil, napansin ko lang, pag ang mga senador sa kakampi ni Bangag ang magtanong, ang bait ng animal. Pero pag galing sa Senate Minority, puta, asong-asong datingan. Gigil na gigil, nakipagtalo kay Senator Ruben Padilla, nakipagtalo kay Senator Aimee. Kung ako dito, puta, I will cite you in contempt. Pagalitan ba? O, dalawang senador na uplok ang napahiya ni Senator Chis Escudero. Kasama itong si Bambini. Isa na lang si Bambini. Pakinggan natin si Bambini, mga pasaway. Tingnan mo si Bambini, nasaway din. Attorney Poa, what is the official position of the respondent with regard to Piatos, Andy Lim, and all of these names that are brought up? Are they real people or are they aliases? Sir, I would like to answer your question, Your Honor, but that is part of the yes, legal strategy, which you will see when we present our evidence in chief. That's fine. May the chair remind Senator Judge Bam, as far as practical, let's let the witness present their evidences and not allow the counsels to make conclusions of either fact or law, nor divulge their respective legal theories. These are not legal theories. In your previous answers, there was no referral to these individuals as either aliases or real people. In your previous answers. Correct, because that was precisely our legal theory then, that there was nothing to answer at that point, Your Honor. But we will definitely show you our theory once we are given the opportunity to present our evidence in chief, Your Honor. Alright, maraming salamat, Attorney Poa. Attorney Lo mo, Bambini, Boy Pagpag. Tangina yung mga tanong na yan, hindi ko pwedeng itanong nyo yung, ito ba ay mga aliases? Kasi pag sinasabi niya ng alias yan, edi tapos ng laban, ipakita natin yung mga ebidensya. At putangin ng kuha, bawal daw mag-alias sa confidential funds, intel funds, loss. Hindi patay lahat ng mga informante yung kung ganun, pati pamilya. So anyway, magandang tanghali po sa ating lahat. At nais ko po munang pasalamatan ang mga nagmamahal sa atin at mga nagpa-super thanks sa Base Doc Pilipinas. Panoorin niyo po kami mamaya 2:00 sa Berada Aguila. Live na live po ninyong mapanood. Maraming salamat sa pakulay. Ani Haramilia, Ma'am Lilibit Talulor. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Vivian Figueroa. Thank you so much. Mabuhay po kayo. Magandang tanghali. See you po mamaya sa Berada Aguila.